The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The view Ayun, so isang magandang kahit medyo makulimlim pa pong umaga sa ating lahat mga karadyo Agri at kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig at nakatutok dito po sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. At isang panibagong araw na naman nga po para sa ating lahat. At syempre, bago tayo magtungo sa ating very special na public service program, makakasama po ninyo ako, Badef, from Radyo Agri 90.1 FM mula po ngayon hanggang mamaya po sa loob ng isang oras para po pag-usapan natin ang mga kaalaman at impormasyon po para sa inyong lahat yan, mga karadyo Agri. So, bago tayo magtungo po sa ating discussion proper, sabi nga po, syempre po ay batiin po muna natin ang ating mga karadyo Agri na nakikinig sa ating 90.1 FM na frequency channel po sa ating mga radyo at sa mga nakatutok din po sa ating live stream via our Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM Filmex. So, syempre po, batiin na po muna natin ang ating Director 4 ng ating ahensya, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, Dr. Junicio Alvindia. Magandang umaga po. At syempre, sa atin pong Director 3, Sir Joel V. Dator, at sa atin pong mga division chiefs, sa atin pong mga section heads. Syempre po, special shout out po sa ating Applied Communication Chief, Sir Elijah Davalo, which is also our General Manager ng Radyo Agri 90.1 FM. At gayon din po sa atin pong Steeds Section Head at siya rin pong Station Manager ng ating himpilan, Ma'am Bess G. Magararo. Ayan, sa mga kasamahan po natin sa buong Filmec community, good morning po sa ating lahat at sa mga nasa kani-kanila pong mga opisina outside our agency, sa mga kapitbahay po nating ahensya at opisina, magandang araw din po. At sa mga estudyante po natin, yes po, may pasok na po. Ayan, dahil wala na rin naman pong nakataas na any storm warning signal po sa buong bansa. Although may mga ilang places po na may suspension pa rin po, pero dito po sa ating lalawigan, particularly sa Science City of Muñoz po, ay wala pong declaration ng class suspension. Kaya po, papasok po ang ating mga estudyante ngayon. Ayan, so magandang umaga po. At syempre sa mga nasa kanilang mga sasakyan ngayon na nakikinig sa atin, sa mga nakatravel po, ayan, safe travels po sa ating lahat at sa mga naiwan naman sa kanilang mga tahanan, ayan, good morning din po. At syempre, bukod po sa ating 90.1 frequency channel po sa ating radyo, ay maaari rin po tayong mapanood sa ating nga pong official Facebook page na Radyo Agri 90.1 FM Filmec. At sa mga karadyo Agri natin na may mga na-miss po na mga episodes sa iba't ibang mga programs po natin, ay maaari rin po itong mapanood sa ating pong official YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM. At of course, active pa rin po sa kabila ng makulimlim na panahon ang ating pong text and call hotline. It's 0962-119-7445. Again, it's 0962-119-7445. At ayun nga po, nabanggit ko nga po kanina na ang oras po na ito ay mayroon po tayong isang special public service program. So ito po ay hatid ng Radyo Agri sa atin po mga tagapakinig at taga-subaybay. Sa loob po ng halos isang oras, tatalakayin po natin ang iba't ibang mga impormasyon na dapat po nating malaman, dapat pong matutunan ng ating mga karadyo Agri tungkol po sa Social Security System or sa SSS. So, upang ibahagi po sa atin, ano po ba itong SSS o ang Social Security System na maaari pong naririnig na po natin at maaari pong karamihan sa atin ay members na po ng SSS, pero para po mas mabigyan pa po tayo ng further information, lalo-lalo na po sa ating mga karadyo Agri na hindi pa gaano aware or maaring hindi pa po member ng SSS, makakasama po natin live sa atin pong himpilan sina SSS San Jose City Nueva Ecija Senior Analyst Miss Daisy Bredonia at kasama rin po ang Senior Member
o Service Representative Miss Katrina M. Aquino. Ayan, Ma'am Daisy and Ma'am Karen, bumati po muna tayo sa ating mga Karadyo Agri ngayong maga. Hello, Miss Badet. Good morning. And good morning din po sa mga tagapakinig at taga-subaybay ng Radio Agri 90.1 FM. So, binabati ko po, syempre, yung mga taga-SSS San Jose Nueva Ecija branch sa pamumuno po ng aming branch head na si Ma'am Heidi Binag. So, binabati ko rin yung husband ko, si John D. Bedonia. Tsaka yung daughter namin, si JD, na hindi makalabas ng bahay dahil makulim. Oo, wala mo na lalabas pag walang pasok ang mga bata. Sa bahay lang. Yes po. Shout out sa mga batchiko dito sa Filmic. Yes, Sina Ram, tsaka si Jet. Hello. Ayan, good morning po. Ayan, shout out Sir Ram and Sir Jet. Ayan. So, thank you po, Ma'am Daisy, Ma'am Karen. Ayan, good morning. So, mabuting araw po sa ating lahat. Mabuting araw po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Agri Filmec. Alam mo, Miss Badet, nasisiyahan kami at kami iyong naimbitahan sa inyong programa. Sana maging maganda ang talakayan natin ngayong umaga. So, binabati ko rin, nakikinig ngayon ang aking husband na nagtatrabaho sa Don Bosco Training Center. Okay. Yan. Shout out din sa HR ng Filmec, ang aking classmate, si Miss Lovell. Yes po. Ayan, Ma'am Lovell, good morning. Ayan. So, prior kasi dun sa naging meeting din natin, Ma'am, ay meron din kayo naging separate meeting sa ating HR, no? Yes po. Oo, for different agenda naman yun. Ayan. So, yun, syempre po, isang malaking karangalan po on behalf of Radyo Agri 90.1 Management na mapaunlakan po ninyo kami. Syempre po, lalo-lalo na kay Ma'am Heidi na talagang since day one ay talagang bumisita at talagang tumutok din at minake sure po na maging successful po yung ating public service program para po yan sa ating mga Karadyo Agri. Ayan, so bago po tayo magtungo sa ating discussion proper sa ating kwentuhan, ayan po, kung may mga questions po kayo, ay pwede nyo pong i-comment po sa atin pong Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM Filmec. At kung meron din po kayong, halimbawa, wala po kayong signal ngayon, wala kayong data, open pa rin po ang ating text line 0962-119-7445 para po sa mga ilang katanungan po ninyo tungkol sa SSS. But, of course, hindi po natin ma-accommodate lahat ng ating mga questions. Kung may mga case-to-case basis po, may mga specific cases po, we will make sure po na ma-address po, at kung di man po ma-address sa ating pong talakayan ngayong oras na to at ngayong araw na to, maaari po kayong bumisita po sa mga SSS branch office na malapit po sa inyo. And dito po sa atin ay ang pinakamalapit po ay yun nasa may San Jose City po, sa may Abar Second. Ayan, malapit dun sa may grocery dyan. Yes, oo. And gayon din, meron din po silang website, www.sss.gov.ph. So yan, mga moms, ready na po ba kayo sa ating talakayan today? Yes. Ngayon. Ayan. So, para po sa ating first question talaga dahil marami ito. Ayan. So, pwede nyo po bang ibahagi sa amin, sa ating mga Karadyo Agri, ano nga po ba itong Social Security System o ang ating SSS? Ano po yung mga mandates at mga layunin po nito para sa ating mga kababayan? Yes, Miss Badat. So, ang SSS po, or Social Security System, ay isa pong ahensya ng gobyerno na nag-o-offer ng Social Security Insurance dito sa Pilipinas. So, ito po ay government agency, pero ang kinikater po niya is yung mga nasa private sectors, professional and informal sector groups. So, ito po is nabuo para makapagbigay ng financial protection sa mga manggagawang Pilipino at sa kanilang pamilya sa panahon po ng pangangailangan. Ayun. So, ang SSS po ay isang batas na na-implement po noong September 1, 1957. Yes. And since 1957, nagkaroon po ng ilang pag-amyenda at ang latest nga po is yung Republic Act 1-1199 or yung Social Security Act of 2018. Yun. So, naalala ko nung napag-uusapan po namin to ni Ma'am Daisy, ang isang ine-emphasize niya, since it's mandated by law, sa mga Karadyo Agri natin na maaaring merong mga naging lapses, may mga nagawang hindi maganda, ayan, in relation to SSS, ganyan din sa mga employers, na medyo nasablay ng konti sa ating SSS, ay meron po itong kaukulang kaparusahan. Yun yung isang binanggit din ni Ma'am Heidi. Kaya very important po na both employer and employee and whatever
status, kung member ka ng SSS, ang sinasabi nga niya sa akin na once an SSS member, always an SSS member. Kaya po, may kaakibat siyang responsibility po bilang tayo ay miyembro. Gayon din sa ating mga employer. Ayun. So, para po sa ating next question, nabanggit na kanina din ni Ma'am Daisy kanina yung financial protection in general. Kumbaga ito po ay kagaya ng iba pang mga insurance natin like GSIS na nagbibigay ng insurance protection sa atin para pag nag-retire or kung ano man yung mga mangyari, iba't ibang kaganapan or status sa ating buhay, meron pong mga protections kagaya ng SSS. So, for my next question naman po, ito po ay maaring or may consider natin na isa sa frequently asked question. So, sino naman po ang maaaring maging member ng SSS or ng Social Security System? So, Miss Badet, meron tayong tinatawag na compulsory tsaka voluntary coverage. So, under dun sa compulsory, unang-una, ito yung mga employed individuals na nasa private sector. Ayan, number 1, employed. So, pangalawa, yung ating mga household helpers o yung mga kasambahay, yung mga kasama natin sa bahay. Yes. So, that is compulsory. Pangatlo, yung mga self-employed members. Ang mga self-employed members na tinatawag natin, yung mga individuals na wala silang employer. Or yung may kinikita sila na walang nagpapasweldo sa kanila. So dito sa atin sa Nueva Ecija, maiko-consider natin na self-employed members ang mga farmers. Yan. Mga fishermen. Ang mga job orders, mga beauticians, mga doctors. Basta wala silang employer. Yun yung mga self-employed members. At ang panghuli, yun mga overseas Filipino workers. Yun ay mga under sa compulsory coverage. Doon naman sa voluntary coverage, ito yung mga separated members. Ito yung mga dating employed na nawala ng trabaho na gusto nilang ipagpatuloy yung pagko-contribute sa SSS. So, kabilang din dito yung mga non-working spouse. Ito yung mga simpleng may bahay, na wala silang other source of income, na nasa bahay lang sila. Pero ang katuwang nila sa buhay or yung partner nila ay employed. So, pwede silang mag-member as non-working spouse. So, dito sa non-working spouse po, ito po ay consider ba as dependent siya nung kanyang asawa or hindi po? Kumbaga, separate po ito. Pag sinabi kasing non-working spouse, kailangan employed yung asawa mo. Kasi yung magiging basihan ng iyong contribution ay 50% nung monthly salary credit ng iyong asawa. So, kung ang monthly salary credit ng iyong employed na asawa ay 20,000, so ang magiging 50% nun ay 10,000. Yun yung bracket ng contribution ng non-working spouse. Ayun. So, at least malinaw po tayo dyan. So, sa mga Karadyo Agri po natin na nanonood sa ating live stream, ayan, meron po tayo mga ilang presentations din po na nakaprepare para po sa ating mga Karadyo Agri via our live stream. At gayon din naman po sa atin pong mga nakatutok po sa pamamagitan ng ating radyo ay naipapaliwanag naman din, kumbaga nakacategorize into two, the compulsory at saka yung voluntary na category po ng pagiging member ng SSS. Ayan. So, ngayon po na naibahagi nyo na po sa amin yung tungkol sa SSS at kumbaga masasabi po natin na halos lahat ng individuals ay po pwede pong maging member ng SSS. Punta naman po tayo sa mga benefits. Ayan. So, para mas ma-entice din po natin at mabigyan ng additional knowledge ng ating mga Karadyo Agri. Ano-ano naman po yung mga benepisyo na maaari pong ma-avail, makuha po ng ating mga Karadyo Agri once po na maging member sila ng SSS. Yes, Ms. Balat. So, sa benefit po ng SSS, nahati po yun sa dalawang category. Meron tayong short-term at saka long-term benefit. So, under po ng short-term is yung sickness and maternity. Under naman po ng long-term yung disability, retirement, tsaka death benefit with funeral grant. And Miss Badet, reminder lang ha, yung pong ating tinatawag na short-term benefit, ito po is nangangailangan ng updated na contribution. Kaya reminder po sa ating mga self-employed, voluntary members
na ngayon ngayon pong July katapusan ang deadline ng kanilang second quarter contribution or yung April, May, June. So, nire-remind po namin ng lahat na now is the right time para po ituloy yung mga contribution, lalo na po yung mga nahintong maghulog. So, sayang po kasi yung 3 months pa na pwedeng mahapon. Tama, ayun. So, short-term and long-term, yung short-term po natin is the sickness, maternity, and disability benefits. Long-term. Long-term siya, okay. Tapos, ang long-term natin ay disability, retirement, death, and funeral. Ayun. So, at least po, kagaya nung nabanggit ko kanina na in all walks of life po ay meron pong benefits na maaaring ma-avail po ang isang individual once po na sila ay SSS member. Ayan. So, para po ulit sa mga may question, sa mga katututok lang po sa kanilang mga radyo at maging sa ating Facebook page, ngayon nga po ay meron po tayong special na public service program para po sa ating mga karadyo agri, para po sa pagbibigay ng kaalaman at impormasyon po tungkol po sa Social Security System or SSS. At kasama nga po natin this morning from SSS San Jose City, Nueva Ecija branch, ang senior analyst na si Ma'am Daisy Bredonia at ang senior member service representative na si Ma'am Katrina Aquino. Ayun. So, maaari pa rin po tayong mapanood sa atin pong official Facebook page na Radyo Agri 90.1 FM Filmec at maaari rin pong mapanood ang mga na-miss na episodes sa atin pong page at sa atin pong ding YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM. So, meron din po tayo aside from the Facebook page and ang ating YouTube channel, we also have X and Instagram. I-follow nyo na rin po at Radyo Agri 90.1 FM. So, patuloy pa rin pong active ang ating text and call hotline 0962-119-7445. So, while we're waiting po sa mga magko-comment, sa mga magsha-shoutouts, ayan po. So, this time po na-mention nyo na po yung iba't ibang mga benefits into short-term and long-term. Maganda rin po na maisa-isa po natin, mahimay-himay po natin yung mga benefits po na na-mention po ninyo kanina. So, umpisahan po siguro natin sa tinatawag natin na sickness benefit. Yes, Miss Badat. So, ang unang benefit po natin is yung tinatawag na sickness benefit. Ito po yung benepisyong binibigay ni SSS sa mga members na hindi po nakapasok, nakapagtrabaho, or hindi po nakapaghanap buhay dahil po sa pagkakasakit. So, meron po tayong qualifications para makapag-claim ng sickness benefit. Okay. So, una po, dapat po si member ay nagkasakit nang hindi bababa sa 4 na araw. Okay. Whether na-confine man siya sa hospital or sa bahay lang nagpagaling. And pangalawa, medyo technical ng second qualification natin, dapat po meron siyang at least 3 months na contribution sa 12-month period bago po yung semestre ng kanyang pagkakasakit. Okay. And panghuli, since online na po yung filing ng benefits sa SSS, dapat po si member ay registered po sa ating SSS website at may naka-enroll po siya dapat na disbursement account or bank account dahil doon po ipapasok yung benepisyong matatanggap niya sa SSS. Ayun. So, yan po is para sa self-employed, sa mga individual payers. Kapag naman po mga employer, dapat po sa employer ay registered din sa website at may naka-enroll po na bank account si company dahil doon po ipapasok yung sickness reimbursement na kanilang ifo-file sa SSS. Ayun. So, additional lang po yung sickness benefit po natin, ang nag-approve po yan is yung SSS doctor. Okay. Magbabase yun. Magbabase po siya doon sa medical certificate and other medical documents na ipapasa po ni member. Okay. So, hindi po siya, kumbaga, hindi depende sa doktor mismo nung nagkasakit. Tsaka hindi siya depende dun sa kasi yung iba naisip nila kung magkano yung nagastos mo. Yes. Ibibigay sa'yo. Kumbaga, babalik ng buong buo. So, may certain percentage. Once po na ma-approve. Depende sa number of days na i-approve ng doktor, tsaka depende rin sa contribution po ni member. Okay. Basta importante talaga na updated ka para wala kang magiging problema. Oo. Kasi yung pagkakasakit po, napaka-unexpected po Hindi niya. mo siya may schedule. Yes. Oo. Hindi siya pwedeng, parang next week ako lang magkakasakit. Maghulog ako nito kasi magkakasakit ako nito. Correct. Totoo po. Kaya kailangan po ina-emphasize natin na dapat updated talaga. Yun. So, after po ng sickness benefit, ito po para sa ating mga mommies. Ayan, nagbubuntis din. Ayan, preggy. Ayan, ang maternity benefit naman po natin. So, ano naman po itong maternity benefit natin?
So, yung second benefit po natin is the maternity benefit. Ito po ay exclusive sa mga female members po ni SSS na hindi po nakapagtrabaho din or hindi po nakapaghanap buhay dahil sa panganganak or even po pag sila ay nakunan. So, meron po tayong updates dyan sa maternity benefit ni SSS. Okay. Since na-implement po yung expanded maternity leave law, so dati po kasi ang binabayaran lang ni SSS is yung first 4 pregnancies. Okay. Yeah. So, under po ng expanded maternity leave law, nakiuso na rin. Okay. Unli na siya. Unli na po siya. Wow! So, regardless po ng frequency, Okay. pwede ka pong mag-file. So, basta po meron kang qualifying contribution. Okay. Pero syempre, mga listeners, kahit naman po unli yung ating maternity benefit, better pa rin pong i-consider ang family planning. Correct. Oo, Yes. din. So, kagaya po ng sa sickness, meron din po siyang qualification. Yes, Sa okay. una, syempre, dapat po nagbuntis po yung female member Yun yung natin. importanteng Yes. qualification Buntis. ng anak. Or Buntis unexpectedly siya. may miscarriage or emergency termination nga po ng pregnancy. Yun. Pangalawang qualification po, kagaya po nung sa sickness, dapat din merong at least 3 months na contribution prior po sa month ng delivery or miscarriage. Okay. And pangatlo, sa mga individual payers natin, self-employed, voluntary, OFW, dapat din sila po ay registered sa website Yes. at merong naka-enroll na disbursement account or bank account. Okay. And also sa mga employer, nabanggit ko din kanina, dapat po sila ay registered sa website at may naka-enroll na bank account dahil doon din ipapasok yung maternity benefit na matatanggap or i-reimburse po sa kanila ni SSS. Ayan. Pero ito din po siguro paglilinaw din, hindi rin 100% ng expenses Ay, yes ay po. kumbaga assured na makukuha. Tama po. So, sa Certain SSS po kasi, percentage. it always depend on the number of days, tsaka dun sa yung SSS contribution. And, ang update din po pala sa maternity benefit. So, ngayon po, ang binabayaran po ni SSS pagka miscarriage or nagkaroon po ng emergency termination ng pregnancy, 60 days po. Okay. And then, kapag naman po complete delivery, 105 days yung babayaran ni SSS. Tapos, para naman po sa mga solo parent, Okay. 120 days po yung binabayaran ni SSS. Okay. So expanded na rin po Yes, yung expanded. correct. Super expanded siya. I-add ko lang, Miss Badeta, kasi baka magtaka yung iba nating listeners. Dati kasi, nung hindi pa ini-implement yung expanded maternity, Okay. 60 days lang ang binabayaran Regardless. natin sa normal Okay. delivery and 78 days sa cesarean delivery. Ngayon, regardless kung cesarean ka or normal delivery ka, parehas lang siyang 105 days. Okay, that's good to know po. Ayan. So, sa mga mamshies natin dyan na maaring buntis or nakapanganak na, lalo na sa mga buntis, kailangan maiayos na yung mga documents, siguraduhin na updated yung payments natin para ma-avail natin itong benefits na ito. Ito naman ay medyo predictable naman kasi nagbuntis ka somehow, di ba? Oo, Pag kaya- nalaman mong buntis ka na, you can... dapat, mai-prepare na. Para hindi din siya sa bandang huli tsaka ka nagkukumahog. Pero syempre, given what you've been through, di ba? So, baka hindi na din masyadong maharap. Sayang yung benefits din na posibleng ma-avail kasi ng ating mga mamshi. Pero Miss Badet, may period of filing tayo sa maternity. Mga Ayan. expanded din. Ay! 10 years. 10 years! Yes. Wow! Dati po, ilang years 10 po years siya? pa rin naman. Okay. Pero mahaba ang 10 years para sa period of filing. Totoo. Sa loob naman ng 10 taon, pag di pa naman tayo nakapag-file, di ba? Kaya ano din, yun nga yung akong emphasize ko lang po ulit yung binanggit ko kanina na may responsibility pa rin po ang ating mga members para po at least maging smooth sailing po yung pag-file ng application and at the same time, hindi magkaroon ng problema sa pag-receive nyo ng benefits. Kasi, based on my, naririnig-rinig, minsan ang mga nagiging tanong po kasi yun nga, matagal, yung benefits, yung pagpa-process. Pero minsan, we have to make sure din na baka nasa sa mismong nagpo-file yung
nagiging delay. So, kailangan counterpart po bilang member ng SSS or soon to be member ng SSS, dapat po we have to be responsible sa mga documents and even yung pagbabayad po natin. Yes. Yun. Next po natin, may question po dito from Ma'am Norby Diaz Gomez. Ayan, ask lang po paano daw pag di pa kasal at gustong mag-member yung kinakasama. Ayun, paano po pag di po kasal at sa bahay lang ang kinakasama ko at gustong mag-member? Ma-address po ba natin itong... Yes po. Okay. Pag may member po kasi sa SSS, dapat po may source of income. Maliban na lang po dun sa nabanggit na non-working spouse. Pero kasi, qualified ka lang as non-working spouse pag kayo po is legally married. Okay. So, kapag po hindi legally married, ikaw na gusto mag-member, dapat po meron kang sariling source of income. Actually, kahit yung mga nag-online selling, pwede sila sa self-employed. Kung naggugupit ka, nagmamanicure, nagpe-pedicure, nagkukulot, Nagtitinda ka ng Avon, ng nagtitinda ka ng Avon, Natasha. Kumbaga basta meron kang work, may pinagkakakitaan meron ka. kang pinagkukunan. Ayun. Pwede. Ayun. So baka doon na siya naman, papasok. Okay. Or may bukid na sinasaka, ganun, may konting sari-sari store, pwede. Ayun, ang importante, meron kang maayos na trabaho. So, pwede. Bagamat hindi po siya pwedeng dun sa non-working spouse na category since legally married, pero pwedeng mag-separate. Self-employed. As self-employed po ang iyo pong partner. So, sana po nasagot po yung iyong question. Maraming salamat, Ma'am or Sir Norby Diaz Gomez. Ayan, to continue po, tapos na tayo sa maternity benefit. Let's now proceed po dun sa disability benefit naman po. So, Miss Badet, ang disability benefit po natin, ito naman yung benefit na binibigay ni SSS sa mga members po na nagkaroon ng disability or nabalda. Okay. So, ang qualifying conditions po natin dito, dapat merong at least 1 month na contribution bago po yung semester ng kanyang disability. Okay. So, sa disability po, it can be given in a form of pension or lump sum or one-time payment. Depende po sa contribution ni member. Okay. So, to qualify po for disability pension, dapat po si member ay nakapagulog ng 36 months pataas. Okay. So, kapag naman po si member ay nakapagulog ng 35 months bababa, lump sum benefit lang po yung kanyang matatanggap. Okay. And meron tayong dalawang klase po ng disability. Okay. Yung partial permanent at saka total permanent disability. Okay. So, sa partial permanent po, pag na-qualify po si member for pension, magpa-pension siya for a certain number of months or years, depende po sa approval ng SSS doctor. Ayun. So, kagaya ng sickness, upon approval din po ng SSS doctor, depende po sa mga medical records ni member. Okay. And then, sa mga total permanent disability naman, pag na-qualify po sa pension, magpe-pension po siya for life. Okay. Plus, meron pa siyang additional na 500 pesos na supplemental allowance. Okay. However, kapag naman po, kahit po naka-partial or total disability, kung 35 months lang po yung hulog pababa, lump sum benefit lang po yung kanyang matatanggap. Ayan. So, para po sa mga karadyo agri natin na nakatutok po sa ating Facebook page. Ayan, so nakita po natin sa screen kanina yung ilan sa mga examples ng permanent partial disability at saka permanent total disability po. And example po nito para sa mga karadyo agri po natin na nasa radyo po nakatutok sa permanent partial, ayan, complete and permanent loss or use of any of the following parts of the body. Halimbawa, nawalan ng daliri, 1 thumb, 1 index finger, or nawalan ng pandinig ang isang tenga, nawalan po ng paningin yung isang mata, nawalan ng arm or both ears, etc. Yun po yung example ng mga permanent partial disabilities. Sa permanent total naman po, ang ilan sa mga examples ay tuluyan pong pagkawalan ng paningin, both eyes po ito, loss of 2 limbs or above the ankle or wrists, permanent complete paralysis of 2 limbs, brain injury causing insanity, at iba pa pong mga kaso na kagaya po ng nabanggit ni Ma'am Daisy ay i-determine at ma-approve po ng SSS doctor. So, kanina po dun sa mga nakatutok naman sa ating Facebook Live ay naka-flash naman po yung grounds for suspension kasi maaari pong along the way ay posible po na masuspend yung total disability pensioner. So, Ma'am Daisy, kailan naman po makukonsider na masususpend po yung for the total disability pensioners po natin under disability benefit?
So, maaari pong masuspend yung pension ng ating disability pensioner, unang-una, kapag po naka-recover po siya dun sa illness. So, may mga instances po kasi na nakaka-recover din yung ating member sa kanyang disability. Okay. So, pangalawa, pag po siya ay na-re-employ or nag-resume ng pagiging self-employed, so ibig sabihin po kasi, kaya na niya ulit maghanap buhay. And finally, kapag po hindi siya nakapag-annual confirmation of pensioners or ACOP, Okay. so may mga pensioner po tayo, disability pensioner, na nangangailangan pong mag-present ng kanilang sarili sa SSS to inform SSS that they still exist po. Okay. Kasi pag hindi po sila nag-appear sa SSS, masususpend po yung kanilang pension. Okay. So, ito po yung kailangan at least once a year. Yes Parang po. magre-report. Birth month. Every birth Opo. month po. Every birth month po nila ay magre-report po sila sa inyong SSS. office. Face-to-face po itong pagre-report para yun nga po ma-ensure that you still exist and yung disability status din po siguro ay ma-assess din po through that yun. So, after po ng ating disability benefits, so we still have 3. Sa retirement benefits naman po tayo. Ayan, shout out po sa ating mga Karadyo Agri na nasa retirement age na maring ine-enjoy or i-enjoy na po yung retiring years po nila. So, ito po ang benefit po, lalo na kung kayo po, of course, ay SSS member. So, let's get to know more. Ito naman pong retirement benefit. Ayan, Ma'am Karen. So, ang retirement benefit naman po ay isang cash benefit na ibinibigay sa ating mga members na hindi na nila kayang magtrabaho dahil sa kanilang katandaan. Okay. So, ang retirement benefit po, it's either lump sum or pension. Ayun. So, pag sinabi po nating lump sum, ito yung mga members na hindi nila naabot yung minimum requirement na 120 months na contributions. Okay. So, hindi nila naabot yung 120 months or 10 years. Okay, na yes ulo. po. So, kapag ikaw naman ay naka 120 months pataas, yun naman po yung sakop ng retirement pension. Okay, yun yung monthly, naghihintay ka na lang ng pension. Yun. So, meron ding mga conditions yun, Ma'am Badet. Hindi Yes, porke naabot mo na yung 10 years, ay pwede ka na agad mag-file ng retirement. Unang-unang requirement ay ikaw ay 60 years old na at wala ka ng trabaho. Yun, okay. Meron kasing iba 60 years old na pero employed pa Nag-work pa rin. din. So, hindi pa rin Okay. pwede. Pangalawa, yung mga self-employed members naman na wala na din silang source of income. Meron kasi yung mga business owners na 60 na pero nag-ooperate pa rin. So, hindi pa rin po pwede. Okay. Kasi meron din naman kasi tayong tinatawag na yung compulsory tsaka technical retirement. Okay. So, kapag employed ka, pwede ka hanggang 65. So, regardless kung employed ka o hindi na, pwede ka nang mag-file ng retirement. Okay. Basta nag-65 ka na. Sa mga business owners naman, kung existing pa rin yung business, na 60 sila, pwede pa rin sila hanggang 65. So, kung existing pa rin yun o hindi, technical na, compulsory na, na pwede na silang mag-file ng retirement. So, yun. Pension tsaka lump sum yun sa retirement natin. So, next naman po natin, ito yung mga unexpected na nangyayari po sa buhay ng isang individual, yung usapin sa funeral tsaka death. Pero, start po muna tayo sa funeral benefit naman po, Ma'am Karen. So, ang funeral benefit naman po ay isang cash benefit na ibinibigay sa kung sino ang nagbayad sa pagpapalibing. Okay. So kasi common misconception yan, Miss Badet, na magpupunta sila sa office, magpa-file sila ng funeral kasi sila yung asawa. Okay. So regardless dun sa relationship mo, dun sa deceased member, kahit sino po pwedeng mag-file. Basta ikaw yung nakapangalan na nagbayad dun sa funeral receipt. Okay. So, wala ikaw yung gumastos. Kumbaga, walang tinitingnan kung ano yung relationship mo. Ikaw ba ay kumbaga, kaibigan ka, kapitbahay. Legal na asawa. Ayan, yung mga legal na asawa, hindi. Sa ulo yan. Yun. Basta po siya yung nakapangalan dun sa funeral receipt. Siya yung gumastos. Okay. Yun yung binabayaran natin sa funeral benefit. Okay. Ayun. Tapos sa funeral benefit, Ms. Badet, dati kasi dun sa old guidelines natin, ang amount niyan is nag-range siya ng
20,000 to 40,000. Yun yung Okay. amount na nakukuha. Pero starting October 20, 2023, naging 12,000 to 60,000 na siya. Okay, tumaas. So, parang ni-revise ni SSS. Yung mga nakakakuha ng 12,000 na benefit, yun yung mga may contributions below 36 months. Okay, below So, 3 kung years. isa lang yung naging contribution hanggang 35 months, 12,000. Okay. Pero kung above 36 months, so pwede siyang makakuha ng up to 60,000. Ang laking bagay pa rin po yun. Kahit na, syempre, may mga, of course, unexpected din naman ang pagkamatay. Kaya po, ano din na, nakaka-assure din po na aside sa death benefit, may funeral benefit din po si SSS. Ayun. So, bukod po dyan, of course, ang death benefit naman, Ma'am Karen. So, ito naman po yung death benefit. Ang binabayaran natin dito ay kung sino yung rightful beneficiary Ayan member. na. Eto na ayan yun. magkaiba. Usapang legal na ito. Okay. Hindi na to pwedeng friend lang na nagbayad. Siya yung nagbayad, siya yung gumastos. Ibang benefit yon. Ito po ay usaping legal na. Okay. So, meron kasi tayong order of beneficiaries Ayan, pagdating sa death claim. So, ang primary beneficiary natin ay yung dependent legal spouse Okay. at saka yung minor children, Okay. regardless kung legitimate, illegitimate, or legally adopted child. Okay. So, pantay-pantay lang sila. Primary, dependent legal spouse po. Malinaw tayo doon. Madin yung legal po. Kasi naalala ko, binanggit si Ma'am Heidi na may mga times na yun yung isa sa mga na-encounter po ng mga frontliners natin sa SSS na parang hindi siya yung legal na asawa pero siya yung nagpo-file, yung mga ganun po. Na-share niya kasi sa akin yun. And yung mga minor children, so ibig sabihin 18 pababa. Okay. 21. 21 pababa. Ako nag-set ng 21 pababa po to clarify. 21 pababa. Legally adopted, legitimate or illegitimate na sa primary beneficiary po under death benefit. Ayan. Tapos idagdag ko lang din, Miss Yes Badet, po. dun sa pinagdidiinan nating dependent legal spouse. Ito yung kadalasan kasi po Dependent nagiging issue legal kapag spouse. insurance. Ito diba? yung Oo. legal na asawa ka pero hindi ka pa nagkuhabit. So, hindi ka pa nakisama sa iba. Okay, maganda po ma-clarify din po yun. Okay. So, kasal nga kayo pero nakisama ka na sa iba. So, hindi ka na qualified as dependent legal spouse. Ayan. So, next po doon sa ating primary beneficiaries, yung secondary beneficiaries. Ito, usually yung mga single. Ang secondary beneficiaries niya ay yung kanyang parents. Magulang. Okay. Diba? So, pagkatapos ng secondary beneficiaries, yung designated beneficiaries. Sinong pumapasok sa designated? Papasok ito kung walang primary beneficiaries and walang secondary beneficiaries. So, yung designated, di ba, mahalaga na ina-update natin sa ating E4 form kung sino yung mga beneficiaries natin. Kung sino yung inilagay ni member na beneficiary dun sa kanyang E4 form kung wala na siyang asawa, anak, at magulang. Ayun. Okay. Then, yung last po ay yung legal heirs. Mga tagapagmana. Yung legal heirs ay applicable yon kung wala na yung primary, secondary, at wala na din yung designated beneficiaries. So, hindi tayo mauubusan ng beneficiaries. Correct. Oo. At ito po ay nasa ilalim ng batas. Ayan. Sa legal heirs po ito po ay in accordance to the Family Code of the Philippines. Ayan. We have the primary, yung dependent legal spouse and minor children. Secondary po ay parents o mga magulang po nung namatay na member. Designated po na nakalagay sa kanilang E4 form at legal heirs na nakabase naman po sa Family Code of the Philippines. Ayan. So, napakarami pong benefits. And actually, mapapasadahan pa po ba natin yung sa unemployment benefits, which is the newest, tama po ba, na benefit po under SSS. So, ang unemployment benefit, Ma'am Badet, ay pumapasok. Ito yung benefit na ibinibigay sa mga members na involuntaryong nawalan ng trabaho. Okay. So, hindi ibig sabihin na nawalan ka ng trabaho ay pasok ka na. Yun. Maganda po malinaw din yan. Diba? Oo. Kasi meron din siyang mga conditions. Yes.
kung halimbawa ay ikaw ay nag-resign, na-terminate, hindi ka pasok dito sa unemployment benefit. Kasi pag sinabi nating involuntary, hindi mo kagustuhan. Walang may gusto. Oo, nawalan ka ng trabaho. For example is, na-bankrupt ang company na pinagtatrabahuhan mo. Hindi mo kagustuhan na matanggal ka. Opo. Or nagbawas ng tauhan sa company. Yun yung mga usually pasok sa unemployment. Nag-close yung company. Oo, permanently close na siya. Ayun. So, yun po yung sa unemployment benefits. Kung na-bankrupt, nag-file ng bankruptcy yung company, nagsara, nagbawas ng manpower, at unfortunately, isa ka sa ialis, natanggal. So, dun lang po pasok ang unemployment benefit. Hindi po pasok, i-emphasize ko lang po yung nag-resign at na-terminate. Okay. So, napakarami po nating mga benefits na talagang maaaring makuha po once na ikaw ay SSS member. And it shows na kagaya po nung nabanggit ko kanina, in every walks of life, may mga benefits po tayong maaaring ma-avail. Pero yun nga po, kagaya po nung nabanggit ko din kanina at na-share din ni Ma'am Heidi during one of our meetings, kailangan po na may counterpart po tayo bilang mga payer, regardless if voluntary man to or compulsory. And gayon din po yung mga employers din po natin. Very important po na yung benepisyo na ito at yung right po ng isang empleyado ay maibigay po natin. Kasi unfortunately po ay may mga cases na hindi po nababayaran ng employer yung kanya pong counterpart sa kanya empleyado sa part ng SSS and even other mga kailangan bayaran ng isang employer. So, kagaya po nung nabanggit ko din kanina, mandated po ng batas ito pong existence ng SSS. So, may kaukulan po itong punishment and pagkakakulong. Nabanggit nga po ni Ma'am Heidi sa akin. Kaya yun po. So, ayan, si Ma'am Heidi is watching right now. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig ng programa. Ayan, Ma'am Heidi, good morning po. Next na po kayo sa ating magiging guesting sa susunod na araw, Ma'am Heidi. Ayun. So, Yes, oo. May equally important na appointment din po si Ma'am Heidi. Kaya po, as much as of course, she wants to join us here sa ating kwentuhan. Pero yun po, mabigat-bigat yung kanyang responsibility, yung kanyang kailangan po na personally nandun po siya sa kanila pong opisina. And shout out po sa mga staff po, sa mga kasamahan po ninyo sa SSS San Jose City at sa lahat po ng mga branches po ng SSS nationwide. Ayan. So, sa pagpapatuloy po ng ating programa, nabanggit na po kanina ni Ma'am Daisy and yun na Ma'am Karen, yung benefits, mga qualifications, yung mga kailangan po i-consider ng mga employer at ng mga members po. Magtungo naman po tayo sa usapan po ng loans. Yes. Gusto natin yan, loan. Oo, actually iba po ayaw eh. Pero yun nga po kasi hindi naman natin ine-expect. Diba? Kumbaga may mga pagkakataon na sa ayaw natin o sa gusto natin, may mga pagkakataon po na kailangan nating magamit. Oo. Kailangan nating kumapit sa mga loans para po tayo ay makasurvive. And good news po, dahil ang SSS po ay meron din pong mga loans offered po sa atin pong mga members. So this time naman po, ano-ano naman po yung mga loans na maaari pong magamit ng ating mga SSS members kung sakali pong talagang kailanganin na talaga hindi na kaya, kailangan ng gumora sa loans program po ng SSS. At yun po yung mga requirements din at qualifications po nito. Ayan, so para po sa ating, so ito po yung ilan sa ating mga loan programs. Okay, meron po tayong salary loan, calamity loan, educational loan, at saka pension loan. Ayan, okay. So, ang ma-emphasize muna natin is yung first three, yung salary, calamity, and educational assistance. And tama po ba yung educational assistance ay bago din po na loan? Dati na po. Ayun. So, isa-isahin po natin ang mga loans po na ito. First po muna yung salary loan. Ayan. Yan. So, salary loan po, yan po yung pinakagamit. Okay. Pinakagamit na loan sa Okay. SSS. So, meron po tayong qualifications dyan para makapag-loan. So, una po, dapat po si member ay nakapaghulog ng at least 36 months na contribution with updated na 6 months. Tapos po, para ma-qualify sa 1-month loan po yun 36 months. Para naman po ma-qualify sa 2-month loan, 72 months na contribution pataas. Opo. And yung pong salary loan natin,
again, reminder Ayan, sa ating sige po, mga Daisy. kasi naman sinabi ko, kailangan ng updated 6 months. Opo, So, lagi. kung sa tingin niyo po, medyo kinakapos na tayo, baka, sa bagay, kailangan po natin mag-update ng contribution sa talaga. SSS. Yes. Opo. So, yung salary loan po natin, kailangan ng updated na 6 months. Kaya reminder po ulit sa mga self-employed voluntary members po natin, na ang deadline po ng payment na April, May, June or second quarter ng taon ay ngayong July 31. So, sa mga naghahabol po, lalo na po dun sa mga senior na naghahabol ng kanilang number of contribution, kung halimbawa, konti na lang, sayang po yung pagkakataon, mabayaran po yung 3 months ngayong katapusan po ng July. Ayan. Wala pong extension po ito, tama? Wala pong Sa extension. mga individual payers, wala pong extension. Yes. Pag lumagpas po ng deadline, hindi na po siya pwedeng bayaran. Okay. So, absent na naman yung Oo, contribution. 3 months din yung mga 3 months din siya. Oo, Ma-adjust na naman yung retirement niya if ever. Mabubungal na naman yung kanyang yung number of months na nabayaran. Ayan po, April, May, June 2025 po na deadline ng pagbabayad po ay July 31, 2025. Wala pong extension, wala pong deadline. Wala pong kung anong yan. Basta Kailangan po. On or before, July 31 po. Ayan, sa second quarter po natin. Ayan. So, additional po sa ating salary loan, ito po ay payable within 2 years or 24 months. Tapos, ang interest lang po niya is 10% per annum or per year. So, mababa lang. Wala pa pong 1% siya per month. Tama, totoo. So, yan po yung ating salary loan. Ayan. Next naman po natin is yung calamity loan, lalo na po may mga bagyo, may mga disasters po tayong na-experience and even other places po. Ayan. So, from time to time po, nagre-release po si SSS ng calamity loan. Depende po sa declaration po ng NDRRMC. Yan, malinaw po yun. Kasi minsan, parang hindi na hinihintay yung declaration or parang hindi, ito po yung medyo, hindi napapansin detalye pagdating sa calamity loan na basta may malakas na ulan, calamity loan na, hindi po kailangan po declared yung others po ni member dapat declared by NDRRMC na under state of calamity para ma-qualify po sa calamity loan. So, yung sa number of contributions, kagaya lang din po ng salary loan. At least 36 months na contribution with updated 6 months. Kaya mag-update na po tayo ng ating contribution. July 31 po, para walang bunga na 3 months. Yan. Update na po ng ating contribution. Yes. And lastly po, ayan, yung educational assistance loan naman po. Ano naman po itong loan na ito? So, educational assistance loan naman, para ito sa mga gustong mag-aral. Actually, Miss Badet, po pwede itong magamit ng mismong member, yung asawa ng member, yung anak ng member, or if single si member, po pwedeng sa kanyang kapatid. Ay, that's good to know po. Okay. So, ang maganda dito, Miss Badet, payable siya within 5 years. Okay. Tapos, mag-i-start ang kaltas niya after matapos yung nag-aral. Okay. So, kumbaga, hindi siya agad-agad na habang nag-aaral pa. Binabayaran. After niya pa. Okay. So, bukod sa educational loan, Miss Badet, meron pang isang loan, yung pension loan naman. Ayun. Ito naman ay binibigay na loan sa mga retiree pensioners. Okay. Kasi madaming mga retiree pensioners na papansin namin na naglo-loan sila sa lending. Ay, nako, medyo mahigpit kasi pag lending companies, regardless po kung anong klaseng lending companies. Dito po sa pension loan, mas maganda siya kasi nga, hindi lahat ikinakaltas. Di ba sa lending, Miss Badet, buong amount ikakaltas. Dito sa SSS pension loan, may certain amount na matitira pa. Kaya may kinakaltas sa loan mo, tapos may naiiwan pa rin doon sa iyong nilo-loan monthly. Tama. Kumbaga, hindi ka zero. Hindi ka zero. Kasi iba yun nga, nagbabayad ka na, tapos wala ka pang nakukuha in return. At least po dito. Ang maganda dyan, Miss Badet, meron siyang credit life insurance na tinatawag na kapag namatay si member, good as paid yung loan mo. Wow. Okay. Pero wag naman po natin. Good po tayo, mga Karadyo Agri. Regardless po, ha? Mahirap pa rin naman po yun. Ayan. So, aside na pension nyo na po yung pension loan, meron din pong bagong service ang atin pong SSS. Ito po yung pension booster naman po. Ayan. So, this time naman po, ano po ba itong tungkol naman sa ating pension booster naman?
So, yung pension booster po, ito po yung latest na program ni SSS. May hahalin tulad po ito dun sa MP2 ng Pag-ibig. Okay. Kasi ano siya, parang investment part ng SSS. Maliban sa SSS contribution mo, meron kang investment. Okay. So, ito is create para mabigyan ng opportunity yung ating mga SSS member na mas makapag-prepare or mas makapag-ipon pa para sa kanilang future or sa kanilang retirement. So, meron po itong dalawang klase, yung mandatory provident fund tsaka yung voluntary provident fund. Okay. Yung pong mandatory, ito po ay para sa mga employed members na kumikita po ng more than 20,000 Okay. monthly. Tapos, yung pong provident fund amount nila, meron pong kaukulang employer and employee share. Depende po dun sa salary ni member. Okay. Tapos, doon naman po sa voluntary provident fund, ito po ay open sa lahat po ng SSS member. Kahit pa naka-minimum ka lang ng contribution or average yung contribution mo, not necessarily naka-maximum. Okay. Oo. Tapos, ito po is binabayaran kasabay po ng inyong regular na SSS contribution. Okay. At ang minimum po na contribution para sa iyong voluntary provident fund ay 500 pesos per month. Okay. So, kailangan po pag nagbayad ka ng voluntary provident fund mo na 500, may kasabay po siyang SSS contribution. Hindi pwedeng sa provident fund lang ibabayaran mo. Isasabihin mo dun sa ito po sa lang sa provident po muna. Follow na lang po yung yung contribution. Hindi siya ubrang ganon. Hindi ganon. At no? Kasi priority pa rin natin yung SSS contribution. Yes, contribution pati. Extra income mo lang yung ipapasok mo dun sa iyong provident fund. Kumbaga para ka nagpatago. Na nag-i-interest din po siya. Oo, nagpatago ka lang. Kumbaga yung 500 mo, imbis na kung saan mo itago, maano pa yan, mawawala pa yan, o magagastos mo pa yan sa mo na siya, i-pension booster mo na siya. Pension booster mo na siya. Pero yun po, kailangan po, priority pa rin ang iyong contribution. Okay, yan po. So, yun po yung ilang mga impormasyon tungkol po sa SSS Pension Booster. So, nako, anong oras na? Ayan, pero napaka-siksik, liglig, at nag-uumapo po yung ating kwentuhan. So, for my last question naman po, ngayon po na naihatid na natin sa ating mga Karadyo Agri yung mga benefits, yung loans, at papaano po at sino yung pwedeng maging member ng SSS. Saan po maaaring mag-register yung mga Karadyo Agri natin na hindi pa po member? And also, dun sa mga SSS members na po, saan po sila maaaring ma-check yung status nila or makapag-update po ng kanilang mga information among others po? So, bisitahin lamang po ang aming website, www.sss.gov.ph. Yes. Maaari din po kayong mag-download ng mobile app sa aming website. Downloadable po ito sa Google App Store, sa Play Store, sa Huawei App Store. Yun. Ayan. So, meron po silang SSS mobile app. So, ito po yung isa sa pinakamabilis dahil sa click lang po ng inyong mga smartphones ay maaari po ninyong ma-update ang inyong pong mga status. And I guess yung mga payments din po ay maaari din pong ma-check ba doon. Yes. Very important po na ma-check regularly yung posting ng inyong contribution. Oo. Yan. Regardless kung ikaw ay compulsory or voluntary payer. Para at least nakikeep track mo din siya. Yun. So, note lamang po. So, once po na ma-download po natin ang SSS mobile app, ang atin pong mga contact information like our address, mobile number, and email address ay dapat po updated para po ma-access ang my.sss account since ito po ay nagre-require ng OTP or one-time password. Ayan. So, para po sa iba pang mga questions and concerns po in relation to SSS, maaari po ninyong bisitahin ang kanilang website na www.sss.gov.ph o yun nga po, kung may malapit po, and for sure, may mga malalapit po na mga branch office po ng SSS sa inyong lugar, bisitahin po ninyo ito. And of course, for more information about Radyo Agri at sa mga programs naman po natin, maaari po ninyong bisitahin ang ating mga social media accounts and YouTube channel Radyo Agri 90.1 FM. And for our text line,
line again, it's 0962-119-7445. Yan, bago po tayo magpaalam, may mga pahabol pa po ba tayo, mga pa-shoutout? Yung mga kasama po ninyo sa office. Teka lang, Miss May Badet, yung family tree ko, hindi Ay, yung family, opo, yung family tree ni Ma'am Daisy, nakaprepare na yan, kahapon pa. Ayan, at muli po, shout out po sa mga nasa SSS, San Jose City branch po, ayan, headed of course by its branch head, Ma'am Heidi Binag, na hopefully makasama natin sa iba pa nating kwentuhan sa ating mga magiging special public service program po. Para sa inyo po yan, mga Karadyo Agri. So muli po, kami po ang inyong nakasama sa ating special public service program ngayong araw. Badet from Radyo Agri, of course, with Ma'am Daisy Bredonia and Ma'am Katrina Aquino from SSS San Jose City. So abangan po ninyo ang iba pa natin mga programs dito lang po sa ating himpilan Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Bye for now, mga Karadyo Agri. Thank you po, Ma'am Daisy and Ma'am Karen, for your time. A future ready with